Sa gitna ng disyerto, isang grupo ng mga batang lalaki ang naghuhukay ng mga butas sa buhangin sa ilalim ng mainit na sikat ng araw. Biglang lumitaw sa malapit ang rattlesnake at ang batang lalaki na hindi na makayanan ang trabaho ay nagpasyang hubarin ang kanyang sapatos upang hawakan ang ahas, na humantong sa kanyang kamatayan. Samantala, sa lungsod, naglalakad si Stanley Yelnats IV nang biglang may bumagsak na pares ng sapatos sa kanyang ulo, na nagpatumba sa kanya. Dahil ang kanyang ama ay gumagawa ng lunas para sa mabahong paa, nagpasya si Stanley na iuwi ang sapatos, ngunit sa sandaling iyon ay pinalibutan siya ng mga pulis. Ang mga sapatos na iyon ay pag-aari pala ng sikat na manlalaro ng baseball at ninakaw ito mula sa charity event, kaya ngayon ay iniisip ng mga pulis na si Stanley ang nagnakaw nito. Dinala siya ng pulisya upang makita ang mga magulang niya at agad na napansin ang mga kahina-hinalang bagay. Ang kanyang ama na si Stanley III ay may apartment na puno ng maraming sapatos at si Stanley IV ay may mga poster ng baseball star sa kanyang dingding. Isinasaalang-alang ang patunay na ito, dinala si Stanley sa korte, kung saan inalok siya ng dalawang opsyon, kulungan, o paggugol ng 18 buwan sa Camp Green Lake. Pinili ni Stanley ang kampo, at sa paglalakbay, hindi niya maiwasang mag-isip kung ang insidenteng ito ay bahagi ng sumpa sa kanilang pamilya. Ang bus ay dumaan sa malawak na disyerto na puno ng mga butas, at sa isang segundo ay naisip ni Stanley na nakakita siya ng mga ngalakal kasama ang kanyang kabayo, ngunit tila ito ay imahinasyon lamang. Dumating siya sa maliit na bayan, na puno ng mga batang lalaki na nakasuot ng uniforme ng preso. Nakilala ni Stanley ang kanang kamay ng warden na si Mr. Sir, na pinagtawanan ang pangalan ni Stanley. Ipinaliwanag ng batang lalaki na ang apelyido ng pamilya na Yelnats ay kabaliktaran ng Stanley at ang pagbibigay ng pangalan sa mga anak na lalaki na Stanley ay naging tradisyon upang panatilihin ang pun. Ngunit walang pakialam si Mr. Sir at nagpatuloy sa pagbabahagi kung paano gumagana ang mga bagay dito. Ang kampo ay walang watchtower o bakod dahil walang ibang nasa paligid kundi disyerto sa loob ng daan-daang milya, na walang mapagkukunan ng tubig, kaya walang sinuman ang nangahas na tumakas. Si Stanley ay binigyan lamang ng 2 pares ng damit at isang pala, na gagamitin sa paggawa ng mga butas. Kailangan niyang maghukay ng butas araw-araw na may lalim na 5 talampakan at susukatin ito gamit ang pala. Kung mabagal siyang maghukay, mas matagal siyang mananatili sa araw. Kailangan din niyang mag-ingat upang maiwasan ang mga rattlesnake at mga butiki na may batik-batik na kulay dilaw, dahil maaari siyang patayin ng mga ito. Sunod, nakilala ni Stanley ang counselor ng kampo na si Dr. Pendansky, na nagpakita sa kanya sa paligid at sinabi sa kanya na ang numero 1 tuntunin ay huwag abalahin ang warden. Inutusan ni Pendansky ang ibang mga lalaki na ituro kay Stanley ang lugar kung saan siya matutulog, na may mga mantsa ng suka mula sa namatay na bata. Tinawag ng doktor ang mga lalaki sa kanilang tunay na mga pangalan, ngunit tinatawag lamang nila ang bawat isa sa pamamagitan ng paggamit ng mga palayaw na nakuha nila dito. Ang bunsong lalaki ay si Zero, na tinawag na ganun dahil hindi siya nagsasalita. Pagkatapos, tinanong ni Stanley kung saan ang kantin, ngunit nang tawagin niya sa tunay na pangalan ng isang lalaki, tinulak siya ng lalaki upang ipaalala sa kanya na gamitin ang palayaw. Pagkatapos ay kumuha si Stanley ng hapunan, na mga beans lamang na niluto sa iba't ibang paraan. Ninakaw ni X-Ray ang ilan sa pagkain niya, at sinabing mas karapat-dapat ito sa kanya dahil hindi pa naghuhukay si Stanley ngayon. Tinanong ng mga lalaki si Stanley kung bakit siya ipinadala dito, at nang sumagot siya na nagnakaw siya ng sikat na sapatos, ikinagulat ng lahat ng tanungin ni Zero kung may bituin ang mga ito. Kinumpirma ito ni Stanley, at naalala niya ang pangyayari sa korte, kung saan ipinaliwanag ng baseball star na lumaki siya sa orphanage at iyon ang dahilan kung bakit siya nag-donate sa charity, at tinawag pa si Stanley na peking tagahanga. Kinagabihan, hindi makatulog si Stanley at naalala niya ang sinabi ng kanyang lolo na isinumpa ang pamilya nila, kaya naman hindi naging matagumpay si Stanley III sa mga imbensyon niya. Maging si Stanley I ay hindi pinalad, nagkamit siya ng kayamanan sa stock market ngunit napatay ito ng kinatatakutang kriminal na kilala bilang Kissing Kate. Nakuha niya ang palayaw na iyon dahil hinahalikan niya ang kanyang mga biktima matapos silang patayin, na nag-iiwan ng marka ng lipstick sa kanilang mga mukha. Gayunpaman, hindi niya hinalikan si Stanley, kinuha lamang nito ang treasure chest at iniwan siyang mag-isa sa disyerto. Kinaumagahan, maagang ginising ang mga lalaki kahit madilim pa para magsimulang magtrabaho.
Ang bawat isa ay kumuha ng tortilla para sa almusal at isang pala, ngunit nang kumuha si Stanley ng pala, itinulak siya ni X-Ray at kinuha ito mula sa kanya. Lumalabas na ang pala ni X-Ray ay mas maikli kumpara sa iba at hindi pinapayagan ang sinumang gamitin ito. Pagdating nila sa lugar ng pinaghuhukayan, ipinaliwanag ni Mr. Sir kay Stanley na kapag may nakita siyang kakaibang bagay habang naghuhukay, dapat niyang i-report ito, at kapag nagustuhan ito ng warden, bibigyan siya ng day off. Gayunpaman, sinabi ni Mr. Sir na hindi sila naghuhukay para sa anumang partikular na bagay, ito ay upang bumuo lamang ng karakter. Ang lahat ng mga lalaki ay nagtrabaho at kapag itinatapon nila ang buhangin, kung minsan ay nahuhulog ito sa ibang butas. Sinubukan ni Stanley na pakiusapan sila na mag-ingat, ngunit tinawanan lang siya ng mga lalaki. Habang ginagawa ni Stanley ang kanyang butas, naisip niya muli ang tungkol sa sumpa. Ang kanyang ninuno na si Elia ay nagtrabaho sa babuyan at umibig sa anak ng amo na si Myra. Binisita niya ang lokal na manghuhula na si Madam Zeroni upang matutunan kung paano makukuha ang puso ng dalaga, ngunit sinabi ni Zeroni sa kanya na kalimutan ang tungkol sa babae at maglakbay sa Amerika upang mahanap ang kanyang kapalaran. Hindi sumuko si Elia at hiningi ang kamay ni Myra sa kanyang amo. Gayunpaman, ang isa pang manliligaw ay nag-alok ng malaking baboy bilang dowry at tinanggihan si Elia. Bumalik siya kay Zeroni, na sa wakas ay naawa sa kanya at tinuruan siya ng paraan. Kailangan ni Elia na kumuha ng maliit na biik at isama ito paakyat ng bundok araw-araw para uminom sa batis habang si Elia ay kumakanta ng awit para dito. Lalong lalakas si Elia at lalong lalaki ang baboy hanggang sa ito ay magamit bilang pinakamagandang dowry. Pagkatapos ibigay ang baboy, kailangan niyang bumalik at dalhin si Zeroni sa bundok para makainom din siya. Kung hindi niya gagawin iyon, isang sumpa ang tatama sa kanya at sa lahat ng kanyang lahi. Ginawa ni Stanley ang bawat turo sa kanya ng ilang araw hanggang sa lumaki ang baboy, at dinala niya ito sa kanyang amo. Gayunpaman, magkasing laki ang dalawang baboy at hinayaan ng amo si Myra na pumili kung sino ang pakakasalan. Hindi makapagpasya si Myra at nag-alok ng laro upang magpasya, ngunit labis na nasaktan si Stanley sa kanyang walang kwentang saloobin kaya nagpasya siyang pumunta sa Amerika tulad ng unang sinabi sa kanya ni Zeroni. Sa kasamaang palad, nakalimutan niyang dalhin si Zeroni sa bundok bago umalis, kaya isinumpa ang pamilya niya tulad ng ipinangako. Bumalik sa kasalukuyan, huminto si Mr. Sir sa mga butas sakay ng kanyang truck upang makakuha ng tubig ang mga lalaki at tinukso si Stanley sa pagkakaroon ng mga paltos sa kanyang mga kamay. Ang unang nakatapos sa pagtatrabaho ay si Zero, ang pinakamabilis maghukay at sa tingin ng mga lalaki ay kinakain niya ang buhangin. Nang sa wakas ay natapos na ni Stanley ang kanyang butas, walang tumulong sa kanya na makaalis dito, kaya kinailangan niyang matutong umakyat ng mag-isa. Sa sandaling bumalik siya sa bayan, nakita niya si Mr. Sir na nakatutok sa kanya ng baril, ngunit binaril nito ang yellow spotter na butiki. Hindi tumama ang bala at tumalon ang butiki upang salakayin si Stanley, ngunit muling bumaril si Mr. Sir at namatay ang maliit na butiki. Lumipas ang mga araw at nasanay si Stanley sa nakagawi ang gawain sa kampo. Gumigising siya ng maaga, kumakain ng nakakadiring beans, pagkatapos ay ginugugol ang araw sa paghuhukay, na naging sanhi ng mas maraming paltos sa kanyang mga kamay. Kadalasan ay may mga mapanganib na hayop sa paligid, at kung minsan ang shower ay hindi rin gumagana. Ang ibang mga lalaki ay patuloy din siyang inaasar at pinagtatawanan siya sa pagiging malamya. Si Stanley ay nananatiling mahinahon upang umiwas sa gulo at nang sumulat siya sa kanyang ina, nagsinungaling siya at sinabing nagkaroon siya ng masayang pananatili sa normal na summer camp. Isang hapon, nakahanap si Stanley ng fossil at dinala ito kay Pendanski, gayunpaman, ipinaalam sa kanya ng doktor na walang pakialam ang warden sa mga fossil. Ibinahagi din niya na dati ay may lawa sa lugar na ito at ang lupang nakapalibot dito ay pag-aari ng lolo ng warden. Nag-trigger ito ng flashback na nagpapakita kung paano naging masigla at maunlad ang bayan. Ang isang mangangalakal na tinatawag na Sam ay madalas na dumarating kasama ang kanyang kariton na hinihila ng kanyang kabayo upang magbenta ng mga kahangahangang sibuyas, na sinasabing maaaring gamutin nito ang lahat ng mga sakit at itaboy ang mga nakamamatay na butiki. Nagkagusto si Sam sa lokal na guro na si Catherine at palaging nagdadala ng isang sako ng sibuyas para lang sa kanya, kaya binibigyan siya nito ng isang garapon ng peaches na nakolekta niya bilang kapalit. Hinahangaan ng lahat ng lalaki sa bayan si Catherine at hindi natutuwa sa atensyong natatanggap ni Sam mula sa kanya.
Isang araw habang umuulan, kinailangan ni Catherine na pauwiin ang mga bata dahil sa mga tumutulong tubig sa bubong ng paaralan, kaya nagboluntaryo si Sam na ayusin ito. Ito ay nagbigay daan sa kanya na gumugol ng mas maraming oras at makipag-bonding sa kanya, kaya nagsimula na rin siyang ayusin ang ibang bahagi ng paaralan. Doon, napanood niya ang pagtuturo niya sa mga matatanda tuwing hapon at nakita ang patuloy na pagsasalita sa kanya ng mga hindi naaangkop na komento. Inanyayahan siya ng lolo ng warden na si Walker, ngunit tinanggihan niya ito, na iniwan siyang galit na galit. Sa kalaunan, ang paaralan ay naging pinakamagandang gusali sa bayan, ngunit nawala ang kabayo ni Sam, kaya kumuha na lang siya ng bangka. Isang maulan na hapon, sa wakas ay nakakuha ng sapat na lakas ng loob sina Sam at Catherine para maghalikan, hindi nila namalayang nakita sila ni Walker na agad na nagkalat ng balita sa buong bayan. Sa loob lamang ng ilang oras, nagsama-sama ang mga taga-bayan at sinunog ang paaralan bilang parusa. Nagmadali si Catherine para humingi ng tulong sa sheriff, ngunit lasing ito at humingi ng halik sa kanya. Habang itinutulak siya ni Catherine palayo, kinutya siya ng sheriff at hinamak ang pagkatao ni Sam, na nagpaalala sa kanya na ang mga relasyon sa pagitan ng magkaibang lahi ay ilegal at si Sam ay papatayin. Sa takot, tumakbo si Catherine para balaan si Sam ngunit huli na, binaril siya ng mga taga-bayan habang siya ay nasa bangka. Maya-maya, bumalik si Catherine at binaril ang sheriff bago binigyan ng halik na gusto niya. Pagkatapos ay umalis siya sa bayan at naging kriminal na kilala bilang Kissing Kate. Bumalik sa kasalukuyan, nilapitan ni X-Ray si Stanley at sinabi sa kanya na sa susunod na makakita siya ng anuman, dapat niyang dalhin ito sa kanya. Maya-maya sa bayan, hindi sinasadyang nahulog si Stanley sa isa sa mga nambubuli sa kanya at muntik nang makipag-away. Agad silang pinatahimik ng mga lalaki, ngunit ngayon ay nakuha na ni Stanley ang kanilang paggalang. Siya ay binansagan na caveman at nakakuha pa ng mas magandang pwesto sa linya ng tubig. Maya-maya, nakatanggap si Stanley ng liham mula sa kanyang ina na nagsabi sa kanya na ang eksperimento ng kanyang ama ay patuloy na nabibigo at malapit na silang paalisin ng may-ari ng bahay. Napansin ni Zero na nagbabasa si Stanley at inamin niyang hindi siya nakapag-aral, kaya hiniling niya kay Stanley na turuan siya. Gayunpaman, tumanggi si Stanley, sinabing hindi siya mahusay na guro at siya ay masyadong pagod sa pagtatapos ng araw kaya kailangan niyang magpahinga. Sa isa pang sesyon ng paghuhukay, nagulat si Stanley nang matagpuan ang maliit na bagay na may inisyal na KB. Ang mga lalaki ay nagtataka kung ito ay bala ng baril, ngunit tila ito ay masyadong manipis. Kinuha ni X-Ray ang bagay, hindi pinapansin si Stanley na sinusubukang manindigan para sa kanyang sarili. Sa sandaling nakita ito ni Pendanski, nakipag-ugnayan siya sa amo, na agad na lumapit at ang mga lalaki ay nagulat nang matuklasan na ang warden ay magandang babae. Tuwang-tuwa siya sa pagtuklas na ito, kaya sinabihan niya si X-Ray na magpahinga at inutusan ng iba na hukayin ang lugar sa paligid ng butas ni X-Ray. Nang hapong iyon ang mga lalaki ay nagtrabaho ng mas matagal kaysa karaniwan, ngunit wala silang nahanap dahil ito ay maling lugar. Sa mga sumunod na araw, ang mga lalaki ay kinailangang patuloy na maghukay sa parehong tunnel na kanilang ginawa, ngunit ang tanging bagay na nakita nila ay maliit na dial. Di nagtagal, sumuko ang warden at bumalik ang mga lalaki sa paghuhukay ng mga individual na butas. Kinabukasan habang pinupuno ni Mr. Sir ang kanilang inumin, ang isa sa mga lalaki ay nagnakaw ng bag ng sunflower seeds mula sa truck. Pagkaalis niya, sinimula ng mga lalaki na paghati-hatian ito, ngunit sa kasamaang palad, mabilis na napansin ni Mr. Sir na nawawala ang bag at ibinalik niya ang truck. Nagmamadali ang mga lalaki upang itago ang mga buto at hindi sinasadyang natapon ang mga ito sa paanan ni Stanley, kaya ginawa niya ang lahat upang takpan ito ng buhangin. Pagbalik ni Mr. Sir, nakita pa rin niya ang mga buto, kaya pinagtakpan ni Stanley ang mga kaibigan at sinabing siya ang kumuha nito, na ikinagulat ng lahat. Pagkatapos ay isinama ni Mr. Sir si Stanley upang dalhin sa warden at maparusahan. Sa loob ng opisina, maraming mga poster tungkol kay Kissing Kate, at ang warden ay nagpatuloy upang ipakita ang espesyal na nail polish na ginawa niya gamit ang rattlesnake venom. Matapos mapintahan ang kanyang mga kuko, sinampal ng warden si Mr. Sir dahil sa paggambala kay Stanley para sa mga walang kwentang buto, pagkatapos ay pinabalik niya si Stanley sa paghuhukay. Pagbalik niya sa lugar ng paghuhukay, itinuring siya ng mga lalaki bilang isang bayani at natapos na ni Zero ang kanyang butas. Bilang pasasalamat, pumayag si Stanley na turuan si Zero kung paano magbasa.
Sa sumunod na nakita nila si Mr. Sir, mayroon siyang dalawang kakilakilabot na peklat na iniwan ng mga kuko, at galit siya kay Stanley kaya hindi niya pinuno ang kanyang inumin. Nang maalala ni Stanley ang nakita niya sa opisina, naisip niya na ang maliit na tube na nakita niya ay ang lipstick ni Kissing Kate. Ang isa pang flashback ay nagpapakita na pinatay lang ni Kate ang mga taong sangkot sa pagkamatay ni Sam at pagsunog sa paaralan. Gayunpaman, marami siyang ninakaw, at pagkatapos kunin ang treasure chest mula kay Stanley the First, ibinaon niya ito kung saan naroon ang lawa. Habang siya ay nagpapahinga, natagpuan siya ni Walker at ng asawa nito, na desperado sa pera dahil ang bayan ay nasira matapos matuyo ang lawa noong araw ng pagkamatay ni Sam. Sa halip na patayin sila, nagpa siya si Kate na gumawa ng mas matamis na paghihiganti. Hinayaan niya ang butiki na kagatin siya at isinama ang lokasyon ng kayamanan sa kanyang kamatayan. Sa ganitong paraan, si William at ang lahat ng kanyang mga kaanak tulad ng Warden ay maghuhukay magpakailanman sa malaking disyerto. Bumalik sa kasalukuyan, sinimulan ni Stanley na turuan si Zero kung paano magbasa at magsulat. Sinabi ni Zero na ang tunay na pangalan niya ay Hector Zeroni, ibig sabihin siya ay apo-apuhan ni Madam Zerona. Dahil si Zero ay napakabilis maghukay, sinimulan niyang tulungan si Stanley sa kanyang butas, na kinainggitan ng ibang mga lalaki. Isang hapon, ibinahagi ni Zero ang kwento ng kanyang ina, na nagsumikap para matustusan siya ngunit isang araw ay bigla itong naglaho. Simula noon ay naninirahan na si Zero sa mga lansangan. Maya-maya, ang isa sa mga salbahing lalaki ay patuloy na pinapahirapan si Stanley dahil may tumutulong sa kanyang maghukay. Hinarap siya ni Stanley at hinikayat sila ni Pendanski na maglaban para malutas ang kanilang problema. Habang naglalaban ang mga lalaki, madaling natalo si Stanley, kaya nakisali si Zero para tumulong at muntik nang mapatay ang salbahing lalaki. Si Pendanski ay bumaril sa hangin upang mapahinto sila, at hindi nagtagal ay dumating ang Warden upang alamin kung ano ang nangyari. Sinabi ng mga lalaki sa kanya na tinutulungan ni Zero si Stanley, kaya agad niyang nilinaw na tinuturuan niya si Zero na magbasa bilang kapalit. Gayunpaman, galit na galit ang Warden, at patuloy na iniinsulto ni Pendanski si Zero at tinawag pang tanga. Sa wakas ay napuno si Zero at hinampas ng pala si Pendanski bago tumakbo palayo patungo sa disyerto. Gusto siyang sundan ni Mr. Sir, ngunit sinabihan siya ng Warden na huwag. Walang kamag-anak si Zero, kaya maaari na lang nilang tanggalin ang kanyang file at magkunwaring hindi kailanman napunta dito. Sa gabi, pinag-usapan ng mga lalaki kung paano mamamatay si Zero sa disyerto. Hindi mapigilan ni Stanley na mag-alala at naisip niya ang kwento tungkol kay Stanley the First na nakaligtas sa 16 na araw sa disyerto pagkatapos siyang pagnakawan ni Kate. Nakahanap siya ng silungan sa lugar na tinatawag na Hinlalaki ng Diyos, ngunit walang nakakaalam kung ano ito at hindi masabi ni Stanley the First dahil halos masiraan siya ng bait nang matagpuan siya. Kinabukasan, isang bagong bata ang dumating upang palitan si Zero, na ikinababahala ni Stanley. Gumawa siya ng plano at pagdating ni Mr. Sir para punuin ang mga inumin nila, ninakaw ni Stanley ang truck. Agad siyang sinundan ni Mr. Sir at hinawakan ang pinto, kaya sinubukan siyang itulak ni Stanley palayo at nalito, dahilan para mahulog ang truck sa butas. Dahil ayaw pa rin niyang sumuko, iniwan ni Stanley ang sasakyan at tumakbo sa disyerto habang nag-cheer ang iba pang mga lalaki. Nang marinig ito ng Warden, inutusan niya si Mr. Sir na i-report na nawawala si Stanley pagkatapos ng 2 linggo dahil sa oras na yun wala na silang matatagpuan pa. Sa ilalim ng nakakapasong araw, patuloy na naglakad si Stanley at hindi pinapansin ang lahat ng makamandag na butiki sa lugar. Sa kalaunan, nahanap niya ang bangka ni Sam at si Zero ay nasa ilalim, pagod ngunit buhay pa. Nabuhay siya sa pamamagitan ng pagkain ng mga peach na ibinigay ni Kate kay Sam noong mga nakaraang taon, na naging jam sa mga garapon. Pagkatapos ay kumain din si Stanley at napansin niya ang bundok sa di kalayuan na mukhang hinlalaki at napagtanto niyang ito ang lugar kung saan nakaligtas ang kanyang ninuno. Ang dalawa ay umalis sa bangka at nagsimulang umakyat sa bundok, na masyadong mahirap. Nadulas si Stanley at muntik nang mahulog, ngunit mabilis na inabot sa kanya ni Zero ang pala upang tulungan siyang umakyat. Sa kasamaang palad, nagdulot ito ng pananakit sa mga kamay ni Zero, kaya binalot ito ni Stanley sa abot ng kanyang makakaya. Ang mga lalaki ay nagpatuloy ng ilang sandali, ngunit si Zero ay nanghina at nahulog. Nahawakan siya ni Stanley bago siya gumulong palayo, gayunpaman, si Zero ay sobrang pagod na at nahimatay. Sa pagtanggi na sumuko, binuhat ni Stanley ang kaibigan niya at dinala sa tuktok ng bundok,
tulad ng pagkuha ng kanyang ninuno sa baboy. Sa kalaunan, nakita ni Stanley ang ilang mga damo at natuklasan ang maliit na batis na may tubig at masarap na sibuyas ni Sam. Agad niyang ginising si Zero at ang dalawang lalaki ay kumain at uminom para gumaling. Si Stanley ay kumanta rin ng isang awit na gusto ng kanyang pamilya, hindi alam na ito ay kanta sa baboy na dumaan sa mga henerasyon. Ngayon ang kaluluwa ni Madam Zeroni ay makakapagpahinga na ng payapa. Habang ang sumpa ay inalis mula sa pamilya, sa wakas ay natapos ni Stanley III ang kanyang imbensyon at nakatuklas ng epektibong gamot para sa amoy ng paa sa pamamagitan ng paghahalo ng mga peach at sibuyas, kaya nagdiwang ang pamilya. Kinaumagahan, gumawa ng malaking pag-amin si Zero, na siya ang totoong nagnakaw ng sapatos. Nakita niya ang mga sapatos bilang donasyon para sa shelter na kinaroroonan niya at kinuha ito, hindi alam na sikat ito. Gayunpaman, agad siyang hinabol ng mga pulis, kaya't hinubad niya ang mga ito at itinapon sa tulay, na hindi sinasadyang napunta kay Stanley. Nahuli si Zero habang nagnanakaw ng sapatos sa Payless kinabukasan. Gayunpaman, hindi nagalit si Stanley, sa katunayan, itinuring niya ito bilang tadhana at natutuwa siyang nangyari ito. Samantala, dumating ang abogado ni Stanley sa kampo upang sunduin siya dahil napagpasyahan na siya ay inosente. Pinalayas siya ng warden, ngunit nangako ang abogado na babalik siya na may kasamang reinforcements. Bumalik kay Stanley at Zero, nang bumuti na ang pakiramdam nila ay bumalik sila sa lugar ng paghuhukay at hinanap ang butas kung saan natagpuan ni Stanley ang kolorete. Pagkatapos ng maraming paghuhukay, natuwa sila nang mahanap sa wakas ang sikat na treasure chest. Sa sandaling iyon ay natagpuan sila ng warden at Mr. Sir, gayunpaman, isang grupo ng mga butiki ang lumabas at pinalibutan ang mga lalaki at treasure chest upang protektahan sila. Nagpasya ang warden na hintayin na patayin ng mga butiki ang dalawang lalaki at ibinahagi ang kwento kung paano siya pinaghuhukay noon ng kanyang lolo kahit Pasko. Dumating ang umaga at ang mga butiki ay hindi pa rin gumagalaw o kumagat sa mga bata. Ang paghihintay ay biglang naputol nang dumating ang abogado, kasama ang ilang pulis. Ang warden ay nag-imbento ng kwento tungkol sa pagnanakaw ng mga lalaki sa treasure chest mula sa opisina niya at tumatakas dala ito, ngunit pinatunayan ni Zero na sila ay inosente sa pamamagitan ng pagturo sa pangalan ni Stanley dito. Pagkatapos, bumalik sila sa bayan at inilagay ng abogado ang treasure chest sa kanyang sasakyan bago ipahayag na aalis na sila. Gayunpaman, tumanggi si Stanley na umalis nang hindi kasama si Zero, kaya hiniling ng abogado na makuha ang kanyang file. Nang matuklasan nilang nawawala ang file, tumawag ang pulis para humingi ng pahintulot para sa investigasyon at nalaman na si Mr. Sir ay isang kriminal na nagtatago at si Pendansky ay hindi tunay na doktor, kaya parehong naaresto ang mga lalaki at warden. Sa sandaling iyon, umulan sa unang pagkakataon sa loob ng ilang dekada at ang mga lalaki ay lumabas upang magdiwang. Pagkalipas ng ilang araw, binuksan ni Stanley at Zero ang treasure chest kasama ang pamilya at nakita ang maraming kayamanan, kabilang ang shares sa AT&T. Nais ni Stanley na ibahagi ang kayamanan kay Zero at sumang-ayon ang pamilya, kaya ang unang bagay na ginawa ni Zero sa pera ay umarkila ng mga pribadong investigador upang mahanap ang kanyang ina, na nagresulta sa napaka-emosyonal na muling pagtatagpo. Pagkatapos, ang kampo ay isinara at ang mga lalaki ay ipinadala sa tunay na counselor. Naging magkapitbahay ang mga pamilya ni Stanley at Zero sa magarbong lugar, at madalas silang banibisita ng kanilang mga kaibigan mula sa kampo. Ang imbensyon ni Stanley ay naging isang malaking tagumpay at ang sikat na baseball star ay nagtatrabaho na ngayon sa kanyang mga advertisements, na nagpapatunay na lahat ng nangyari ay konektado mula pa noong simula. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.